morning. Sa ngayon ay isa na namang damo ang itatanim natin. Ito ay napir. So ang ganiyang dahon ay ganito. Para siyang bugang. Sa amin sa Bisaya, bugang. Magkasing tulad sa dahon ng bugang. Ito ay paboritong kakainin ng ating mga hayop. Ayan. May tanim na tayo. Kung mataba-taba ang lupa, so malaki-laki ang katawan din. Ganito. Madali lang buhayin. Mataas din nito ang magkasing tulad sila ng sa noong una nating tinanim na Madre de Agua. May ano din siya, good protein na food content niya. So ito ay tapos na natin, papunta tayo doon. Minamaximize natin itong area natin sa gilid ng ating lote. Ito ay kalsada pero hindi pa naman ginagamit, so tatamnan muna natin. May madaanan pa man pero malaki-laki pa, kaya gagamitin natin upang mapakinabangan pa. Madali lang ito, mabuhay ang daming ugat. Ayan. So, kaya mabilis siyang buhayin. Lalo na ngayon na may ulan. Ito kahit na may damo-damo, ibang damo, makasurvive pa rin dahil magpataas. Hindi pagapang sa lupa. Magkapareho pa rin ang paraan sa pagpapakain sa kanila. Tawag sa amin sa Bisaya, itugway sa tanim natin na damo. Puputulin natin at ipapakain sa kanila upang hindi sisira ang ating tanim. Dahil kung diyan natin ipapakain, maapak-apakan, mamatay ang ating tinanim na napir. Mabilis lang pagtanim nito guys. Ipasok lang. Ang daming tumubo dito na herbal guys, oh. Ayan. Sambong. Hindi natin puputulon yan, baka may magkahanap yan dito. Buti lang makatulong tayo. Magtanim tayo ng marami-rami na damo upang kung sa time na may trabaho tayo, pwede na hindi na natin patugway pa ang ating hayop. Bahugan na lang, papakainin na lang natin. O kaya pag masama ang panahon, hindi na kailangan pang labas ang ating mga hayop. Doon na lang sa kanilang lungga at saka doon na natin lalagyan ng kanilang pagkain.
Parakasa ay pupuli natin. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless sa lahat. Happy farming.